kakaubot. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol! Talagang maiinit ang mga balita na nangyayari sa linggong ito. Ngayong linggo lang ay lumabas ang mga balita na itong si Pastor Apollo Kibuloy na ngayon ay nakakulong dito sa ating bansa dahil sa mga kasong kinakaharap ay pinapa-extradite na doon sa Amerika. Dahil ito sa kanya ring mga kaso na hinaharap doon na una pa dito sa Pilipinas. Noon pa yan may kaso na yan doon sa Amerika. Bago nagkaroon ng kaso sa Pilipinas. Kaya siya ngayon dahil hawak na siya ng Pilipinas ay pinapa-extradite na siya ng US Justice Department para harapin doon ang kanyang kaso. Ayon ito sa report na lumabas ngayong linggo, ang sinasabi, the US formally requested the extradition of detained KOJC founder Apollo Kibuloy from the Philippines so he can face cases such as sex trafficking, racketeering charges in the US. So dalawa ang kanyang kinakarap doon. Number 1, sex trafficking. Number 2, racketeering charges. Doon ito sa Amerika. Ayon ito sa Philippine Ambassador to the US na nakabase sa Washington DC na si Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez. Ang request na ito ng US Department para sa extradition kay Pastor Kibuloy ay naipadala na, has been transmitted to the Department of Justice of the Philippines. So ando na, aroy. So on process na pala ito ngayon. Kung inyong maalala, si Pastor Kibuloy ay naaresto noong September 8, 2024 na sa pamamagitan nito ng heartbeat. Naalala ba ninyo yan? Yung heartbeat na yan, na mayroon ng mga heartbeat sa ilalim ng lupa. Ginagamitan na siya ng heartbeat detector dahil meron daw siyang mga underground taguan doon sa ilalim ng lupa. Kaya hindi mapuntahan ng mga otoridad. Kaya ginamitan ng high-tech na heartbeat detector. At yun nga, sabi nila may heartbeat sa ilalim ng lupa, kaya kailangan nilang pasukin sa ilalim, sa underground, dahil nandoon si Pastor Kibuloy. Ayon ito kay PNP Chief Nicolas Torre noon, na siyang nag-lead dito sa paghuli kay Kibuloy. Bandang huli, nahuli nga itong si Kibuloy noong September 8, 2024, ibali ngayong 2026, at least magdadalawang taon na siyang nakakulong dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Nitong linggo rin, kahapon lang naibalita natin na ang isa sa mga co-defendant ni Kibuloy, yung si Maria De Leon, ay nasintensyahan na dahil sa immigration fraud at may kinalaman din ito sa kaso na kinasasangkutan ni Kibuloy doon sa Amerika. At meron pang 41 defendant na nandoon pa rin sa parehong kaso. Kasama dyan si Kibuloy. So ngayon, dahil meron ng request ang United States of America para ito dalhin na sa kanila si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, upang doon niya harapin ang kanyang mga kaso, abay mag-uusap na ngayon ang dalawang bansa. Mag-uusap yan kung paano gagawin. Kasi sa Pilipinas, may kinakaharap din na kaso si Kibuloy. Sa Amerika naman, may kinakaharap din na kaso si Kibuloy na nauna pang isampa sa kanya doon sa Amerika kaysa dito sa Pilipinas. Kaya mag-uusap na lang yan siguro ang Justice Department, ang President to President, Justice Department, kung paanong gagawin. Ang importante ay ma-serve ang hustisya doon sa mga agrabyado
maproseso yung kaso at maharap ni Kibuloy ang kanyang kaso. Ito yung kinatatakutan ni Kibuloy, na siya ay madala doon sa Amerika. Kasi meron silang binabanggit, ano ito, magiging rendition daw itong ganyan. Rendition. Ha? Kung magkakakaso daw siya, dito lang siya sa Pilipinas hanggang siya ay mamatay. Eh ang problema, ay buhay pa man siya, kaya hinahabol pa siya ng Amerika. Ngayon may request na siya ay ma-extradite pabalik doon sa o papunta doon sa Amerika while siya ay nakakulong dito sa Pilipinas. Kaya yun na lang, sinasabi ko, ang malamang na malapit dyan na mangyayari ay mag-uusap ang dalawang presidente kung paano gagawin at ang Justice Department ng bawat bansa, bansang Pilipinas, bansang Amerika. Ang importante dyan ay gumulong yung hustisya para may managot at mapanagot ang mga dapat managot. Kaya ito, isa rin itong mainit na balita. Mayroon kang biruan dyan sa Facebook na sinasabi, sino kayang mauna? Madala sa ibang bansa, si Bato sa Dahig o si Kibuloy sa Amerika? Kung akong tatanungin, posibleng mauna si Kibuloy dahil si Kibuloy hindi nahahanapin. Nandyan na sa kulungan. Kukunin na lang at ipapadala doon sa Amerika. Samantalang si Senador Ronald Bato de la Rosa ay hinahanap pa accordingly sa mga otoridad, kahit may lumabas ng mga pasabog na ito ay nahuli na, ayun naman pala ay diversionary tactics lang para malihis ang usapan ng mga tao doon sa mga revelasyon na nangyayari sa impeachment trial o sa confidential funds involving Vice President Sara Duterte. Pasabog lang daw yun para maibang usapan. At ang totoo ay hinahanap pa ngayon si Senator Bato de la Rosa. Ayan, yun na nga. Kung kung sino ang madadala, ay sa tingin ko ay mauuna si Kibuloy dahil nandyan siya. Kung kailan ito gagawin na siya ay ipadadala sa Amerika, ma-extradite ayon sa request ng United States of America, ayan ay malalaman natin pagkat yan ay lalabas din sa mga balita. At yan ay isa sa ating mga abangan dito sa ating balita, sa ating news commentary program. Dito lang yan sa ating programa, Istorya Pakaradol, dito sa Radyo Abante SJTV. Tini, tini do kutsara, tini.